Hello everyone, mabuhay and welcome back guys sa aking YouTube channel. So my name is Sam, aka #Biyaherong Betty. So ayun na nga guys, today ang pag-uusapan natin guys sasaglitan natin guys ang kaganapan sa Miss Universe, no? So hindi pa rin natin masiset aside yung mga ganap-ganap tungkol sa pageant na ito. At ano na nga ba ang update sa ngayon? At yun na nga guys, no, kakakalkal ko guys sa social media and I've heard about na nang hinayang daw si Kun An na hindi nakapasok si Michelle D sa top 5. Nako, anong masasabi nyo mga kabiyahera sa statement na to ni Kun An? Well, kung akong inyong tatanungin guys, sa akin, lang niya yun, no? Gusto lang niyang bilugin yung utak nating mga Filipino para mapaniwala tayo. Ngunit dyan siya nagkakamali dahil hindi naman tayo basta-basta madali mabilog. Anong tingin niya sa atin, no? Tanga-tanga, syunga-syunga. So, ekes. At yun na nga guys, no? Kung napapansin natin ngayon, ano ba ang ganap ng itinanghal na winner ng Miss Universe 2023 na walang iba kundi si Shenice Palacios. So, after how many weeks, no? After the finale of Miss Universe, what happened? So, wala tayong mga nakitang kaganapan, no? Kung checkin nyo guys, no, yung page ng Miss Universe sa Facebook ay puro mga throwback. So, walang mga update sa kasalukuyang panalo na si Shenice Palacios. Well, ang nangyari nga, no, mapapansin natin parang nilalangaw ang nanalong winner, no? Hindi katulad kay Michelle din na left and right ang mga guesting at ang mga offer ay sunod-sunod, no? So, kung iisipin natin, tila mas talagang nanalo si Michelle D, no? Na kay Nicaragua man ang corona, pero ang puso in the hearts of many people na kay Michelle D. So, sa bagay na to guys, no, na nakakaawa rin si Shenice Palacios kasi hindi naman niya ginusto yun, no? So, naging kasangkapan lang siya sa yung kanyang pagkapanalo, no? Kasi dapat ang mananalo talaga nun si Thailand, kaya lang nakabog talaga ni Shenice sa pagsagot si Thailand, kaya hindi nagmaterialize na may panalo si Miss Thailand. So, nakakaawa si Shenice kasi 'di ba kung ikaw ang winner tapos wala kang ganap tapos naitsapwera ka, what would you feel, no? So kung ako kay Shenice, deadma, basta bayad siya yung kanyang napanalunan bilang Miss Universe, no? Wag niyang ibigay yung corona kay first runner up. Bahala sila diyan, no? So ganyan, yun na nga. So hindi niya kasalanan yun, kaya lang yun nga lang, walang ganap, hindi nag-iingay yung kanyang pangalan. So parang senseless yung kanyang pagkapanalo, no? So nanalo ka but you know, majority of the people do not recognize you as the real winner. So yun ang masakit, di ba? And then sa nangyaring ito, paano yung may-ari ng Miss Universe, paano niya i-market yung kanyang ipinanalo kung maraming galit sa kanya, no? So syempre kung ako ang sponsor at maraming taong galit sa akin, no, dahil sa pangyayari, sino naman ang kukuhang sponsor? So yun ang malaking ikakalugi ng Miss Universe. Kaya we do not know, maybe sooner or later ay talagang kung nag-file ng bankruptcy sa JKN, baka sumunod na ang Miss Universe. So, yun ang posibleng mangyayari. And then, dito natin napatunayan na truly God moves in mysterious ways. So, sa ginawa niya at lahat ng mga involved sa conspiracy, no? So, dahil sa pangyayaring yun, mas dumami patuloy ang mga sponsorship, no, ni Michelle Marquez at deserve ng ating kandidata, no? So, yun ang kaganapan. Sa ginawa ni Kun An, kung akala niya siguro guys ay nagwagi siya sa part na yun, no? So,
magligwak sa Pilipinas, pero dyan siya nagkakamali dahil yung ginawa niya na yon, 10 ng kanyang mga conspirators ay yun ang naging dahilan, nagbigay daan upang makilala natin ang tunay na kulay at balat nitong may-ari ng Miss Universe na walang iba kundi si Jack Rajutatit, no? So katulad ng isang ahas na nagbalat man siya, nagpalit ng balat, pero ahas pa rin siya. Shh. Shh. Yan masasabi natin, no? Kaya good luck na lang sa Miss Universe. At ako, I'm not really interested, and I know the rest of you guys, we have the same feeling, no? So paano ka naman magkakaroon ng interest sa Miss Universe na sobrang galing na ng ating pambato? Mahirap, to be honest, mahirap na sundan ang galawan ni Michelle Marquez de, kasi halos nasa kanya na lahat in terms of advocacy, face, pasarela, communication skills, no? And then yung PR niya pagdating sa public ay nandoon na sa kanya lahat. So, etos lang tayo. Wag na tayo magpapabilog kay Kunan sa sinasabi niya, nanghihinayang siya. That's just a bait, no? He is just enticing us Filipinos. He's trying to win our hearts again, but it's not gonna happen, no? It damaged, and we cannot tell when it will, maalis sa ating mga puso't isipan. Siguro maalis lang yun kapag wala na siya, no? At ibenta niya na ulit yung ownership sa Miss Universe. So yun lang guys, and maraming salamat sa inyong panonood, at abangan natin guys, no, ang Miss Earth, at suportahan din natin guys si Iliana Marie Aduana. But nakikita ko ngayon sa mga reactions sa page ng Miss Universe ay leading si Iliana Marie Aduana. And yun sa pa-voting, confident naman tayo kasi Miss Earth, there's no issue in terms of conspiracy, in terms of cheating, so wala naman tayong issue. So hindi natin masyadong inaanuhan yan dahil alam natin, no, Filipinong may-ari, at hindi naman tayo dadayain ng sarili nating kababayan. So alam natin na pag Filipino ang humawak, that's gonna be fair and square and labanan. So wala tayong dapat ipangamba. But support pa rin natin si Aduana, not just to our candidate but to Miss Earth, no, as a whole. So yun lang guys. Thank you so much, and maraming salamat sa mga bago kong subscribers, sa mga returning viewers, at kung hindi pa kayo guys nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys, and have a wonderful day. Ciao!